tayo po ay dadako sa number 4 and number 5 para po sa patuloy na growth po ng bawat isa sa atin. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ako po'y mananalangin muna. Heavenly Father, muli Panginoon, patuloy po akong lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat that you are remaining good, Father God, nananatili kang mabuti, nananatili ko, Panginoon Diyos, nananatili kang matuwid sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Lord, i-restore mo ang aming relation sa iyo. Patuloy mo kaming patawarin sa aming mga nagagawang kasalanan, Ama. Patuloy kaming magkaroon ng enlargement, Ama, sa lahat, Panginoon, ng aming teritoryo, O God. I-delight mo ang aming mga puso at isip, Panginoon, na magkaroon ng awareness to have dominion, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa iyong pagtingin sa amin, O God, na makita namin ang sonship na nagmumula sa iyo, O God, na kami ay mga anak mo. Patuloy mong i-purify and sanctify ang aming mga puso. Pagkalooban mo kami ng remembrance, Panginoon, na lagi naming maunawaan ang iyong mensahe, Ama, upang ang pattern, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God, at tulong ng banal na Espiritu, Panginoon, patuloy kaming magkaroon ng kagalakan na kilalanin ka pa ng higit na mas malalim. Salamat, Ama, sa wisdom, knowledge, and understanding. Patuloy ko pong hinihingi sa iyo ang kalooban mo, Panginoon, na maganap sa oras na to at kaunawaan ng bawat isa na wag nilang malimutan ang iyong mga mensahe, Ama, sapagkat ito'y hindi nagmumula sa akin. Ito'y nagmumula sa iyo, Panginoon, ayon sa iyong karunungan, ayon sa iyong kalooban, ayon sa perfect will mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Ama. I acknowledge, Holy Spirit, sa oras na to, Panginoon, na mag-manifest, Ama, ang spirit of understanding sa bawat isa para sa pagtatapos po ng mensaheng ito, Panginoon. Patuloy na mag-manifest ang espiritu ng pangunawa sa bawat isa sa amin upang higit naming maunawaan ng mas malalim ang iyong Espiritu, O God, na nakikipag-isa sa aming mga vessel, O God. Sa iyo po namin ipinagkakaloob ang kalwalhatian, ang kapangyarihan, ang karunungan, Panginoon. Hallelujah, salamat na nagiging kabahagi kami ng glory, Panginoon, na nagiging kagalakan ng bawat isa sa amin, na bahagi kami ng lahat ng plano mo, Panginoon, bahagi kami ng lahat ng mission mo, at bahagi kami ng lahat ng vision mo, Panginoon. Lord, we are asking for the spirit of understanding in the mighty name and powerful name Jesus Christ I pray. Amen and amen. Ayan, dako po tayo, Ate Jane, sa Mark 4:35 hanggang 41. Amen po, sis. Teka lang po. Ayan po, sige po, tayo po ay magbasa sa Mark 4:35 to 41. Sabi po dito, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao? Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Amen po. Please nakamute ka po. Salamat po, Ate Jane. Ayan. Yun yung kaibahan pag aware kayo, di ba? Alam nyo, hindi nyo naririnig yung boses ko. Sa praise God. Salamat po. So, dito makikita natin sa kwento, ano po, kung bakit ito nasabi ng ating Panginoon sa kanila na hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya sa akin. Di ba? Kasi sa dami po ng nasaksihan ng mga disciple, andun po sila ha, sa kwento. So, dito, disciple na po sila. So, ibig sabihin, mananampalataya na po sila. Nakasama sila sa lahat ng himala ng Panginoon, nakita nila ng mga mata nila. 'Di ba? Yung lahat ng ginawa ng Panginoon. But then, mga kapatid, bakit? Ang tanong ng Panginoon, ano? Bakit nag-aalinlangan pa rin sila?
Ganon din po tayo minsan at madalas ganon po tayo, no, na kahit alam natin na ang Panginoon po ay kasama natin, no po, tayo ay nakaposisyon na, pinrepair na tayo, naintindihan na natin, pero may mga tanong pa rin tayo. Don't you care, Lord? Wala ka bang pakialam, Panginoon? May pakialam ka ba talaga sa buhay ko? Alam mo ba talaga yung nangyayari sa buhay ko? Alam mo ba yung mga bagyo? Nakikita mo ba, Panginoon, yung mga nangyayari sa buhay ko talaga? 'Di ba? Kaya alam niyo po God care at hindi pwedeng maging sinungaling ang salita ng Diyos. Sinabi niya po 'yun. 'Di ba? Nagmamalasakit ang Diyos. Kaya huwag po nating isipin katulad ng mga disciple na nakasaksi sila ng lahat ng 'yon pero wala pa rin silang pananampalataya. Kasi nakita nila na mahimbing ang tulog ni God. Amen? So number 4 po, after po ng positioning ourselves, 'di ba? Maging partner natin si Jesus Christ para maintindihan natin yung preparasyon ng Panginoon sa atin. Number 4 po, have confidence in His plan for you. Number 4, sa spirit of understanding, kailangan nating maintindihan na magkaroon tayo ng confident po sa plan ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? So dito po sa istorya nito, God knows the plan. Alam niyo po ang plano niya. Hindi niya sasabihin na pumunta tayo sa kabilang ibayo ng lugar na yon kung wala po siyang plano. At kayo rin po ngayon, tayo din pong lahat. Kung ano man ang nangyari sa buhay natin, pangit man o maganda yan, lagi niyong makita na mabuti ang Panginoon. Amen? So God knows the plan that He made for us. Pag-asa sa hinaharap. Pag-asa po, yun ang gusto ng Panginoon. Kaya even yung mga disciple na yon sa storm, 'di ba? Sa bagyo na kanilang naranasan, na nakita nila na in the middle po natutulog ang Panginoon. Minsan po alam nyo, ito po talaga, hindi ko makakalimutan itong kwento na to kasi ito yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Na lagi kasi akong walang pahinga. Lagi kasi ako dati po nung ako ay wala, hindi ko pa naintindihan yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko. Kasi kahit naman Kristiyano talaga tayo, kaya nga natin to pinag-uusapan kasi madalas po, 'di ba, marami tayong tanong, bakit? Tapos ang pa yung mga mahal natin sa buhay, 'di ba? Yun pa yung mga nakaka-encounter natin. So dito, na bakit nga ba hindi ako maging katulad ni Jesus? Kasi kung Christ-like ako, dapat katulad din ako ni Jesus. Kung tinawag ako ni Jesus, dapat ganun din ako matulog. Na kahit may lindol, alam mo yun, kahit na bumabagyo sa ko, di ba, payapa ako. Alam ko na may plano ang Panginoon sa akin, hindi niya ako pababayaan. Kahit sa middle of the storm, kahit marami pang sabing utang o bayarin, 'di ba? O kahit sabihin pa na kailangan ko nito bukas, kailangan ko tong maihanda, tas ngayon wala pa akong hawak. Kaya yung salita ng Diyos na hayaan mong ang bukas ang mag-alala para sa bukas. Kailangan kong panghawakan 'yun. Kaming magkapatid, talaga 'yun ang pinanghawakan namin. Nahayaan naming ang bukas ang mag-alala para sa bukas. Kaya simula nun, talagang nag-manifest itong word na to, na kahit ano pang bagyo sa buhay ko, kahit ano pang mangyari, may Diyos ako na may plano sa akin, at nagmamalasakit at nagmamahal sa akin, at nalalaman ko yon. Mahalaga po na ilagay natin yon sa ating isip at puso. Amen? Na our life, sa middle ng storm, kung kayang matulog ni God, di ba? Kasi tatay natin siya eh. 'Di ba? Tatay natin ang Panginoon. Kung kayang matulog ng tatay mo na hindi siya nag-aalala sa kanyang mga anak, di lalo po tayong dapat na mga anak. Kasi pinapanood tayo ng tatay natin. Our God is omnipresent, omnipotent, 'di ba? More than pa siya sa CCTV kasi pag ang CCTV nawala sa connection, mawawala 'yon. Pero ang mata ng Diyos hindi mawawala sa iyo. Kahit natutulog ka pa nga, sabi pa nga ng Panginoon, binibigyan niya na mahimbing na tulog ang kanyang anak. Amen? So, ito yung challenge lagi dapat sa atin na hindi tayo dapat na-i-stress. Hindi dapat tayo nagiging restless kasi nagpapanik tayo para sa bukas. Kasi God has plan na dapat alam natin. Amen? So, dito makikita natin, ibig sabihin ba kapag may mga bagyo o may problema sa buhay mo, kapatid, ibig ba sabihin na nakalimutan ka na ng Diyos? Do you think gagawin ng Panginoon nakalimutan niya ang anak niya? Ikaw ba kinakalimutan mo yung anak mo?
Sino po dito yung magulang na kinakalimutan mo yung anak mo, lalo na pag mahal mo yung anak mo? Pero bakit po ganun yung iniisip natin sa Diyos tuwing tayo ay dumadaan sa pagsubok? Pakiramdam natin, He don't care. Pakiramdam natin, wala siyang pakialam sa atin. Ikaw ba, pag nakikita mo ba na may mga kailangan yung anak mo, di ba? Papabayaan mo bang matulog ka lang? Na hindi mo alam na may pagkukunan ka o may ipoprovide ka sa anak mo? Na may source na higit kaysa sa mga source na iniisip natin. 'Di ba? Kaya ganun na lang pumatulog si Jesus kasi alam niyang may tatay siya sa langit na hindi magpapabaya, na hindi siya ipapadala dito sa lupa para mapahiya. Ikaw din kapatid, hindi ka tinawag ng Diyos, amen? Hindi ka pinosisyon ng Panginoon, hindi ka niya ginawang partner at hindi ka niya pinrepare para ipahiya. Tama po ba? Mag-heart nga po kayo. Sino po dito yung napahiya na? Pinahiya na ba kayo ng Diyos? Amen? Di ba po? Napakahalaga po katulad ng mga testimony po na naririnig ninyo ngayon. Hindi po ito hindi po ito kwento ng Old Testament, hindi ito kwento ng New Testament, kwento po to ng latest na mga answer prayer ninyo. 'Di ba? After ng mga sacrifice na ginawa natin, hindi pwedeng hindi magsusukli ang Panginoon. Hindi po pwedeng hindi siya magbabayad. Hindi po siya ganong klaseng tatay kasi nagmamalasakit siya. Amen? Kaya wag nating isipin na nakalimot ang Panginoon dahil lang hindi natin naiintindihan yung way niya. Kasi yung way niya is not your way. At yung pag-iisip niya ay hindi mo pag-iisip. Pero hindi ibig sabihin nun, nakalimutan ka niya, Nanay Selena. Diba? So we have to understand that He is good. At most of all, we have to understand that He is God. Kaya niyang utusan. Alam niyo po, believe it or not, pinaunawa po sa akin ng Panginoon na anak, nung binabasa ko itong mensahe na to, may tenga ang lahat ng bagay sa mundong ito. May tenga ang lahat ng bagay sa mundong ito. Lahat ng nilikha ng Panginoon, mga kapatid, may tenga. Even ang dagat may tenga. Even ang bagyo may tenga. Kaya sila nakinig sa boses ni God. May tenga ang bundok. Kaya pag sinabi ng Panginoon na kapag inutusan mo ang bundok, di ba, na lumipat, lilipat, dahil sa pananampalataya mo, kung naniniwala kang may tenga sila. Sino dito'y nakapagpahintunan ng bagyo na dapat uulan, pero dahil nanalangin kang wag umulan, nakinig yung bagyo sa'yo? Anyone po na magpapatotoo? Di ba? Meron, di ba? May tenga sila. Nakikinig Amen. sila. May tenga sila. Amen? Sino dito yung nananalangin ka na galit na sa iyo yung kaaway? Pero pag pinanalangin mo sa Lord, Lord, I speak blessing sa mga taong ito, itikom mo yung mga bibig nila. Di ba? Amen. Praise God. Because everything have ears. Kung naniniwala po kayo sa spiritual, everything have ears. Kahit ang mga demonyo may tenga. Naririnig niya kayo. Kaya lagi nating i-hold on po itong Roman 8:28. Diba? Na nalalaman ninyo. Pabasa nga po sa Tagalog. Dapat alam mo to kasi nandun ka na sa posisyon, nandun ka na sa partnership, nandun ka na sa preparation. Roman 8:28 po. Kaya ganun na lang ang salita ng Panginoon. Yung babasahin ko po, Roman 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. So praise God po So ano man ang circumstances o kalagayan ng buhay natin, you know that all things work for good. Because minamahal mo siya, di ba? Kasi wala ka dito kung di mo mahal ang Diyos. Wala ka rin dito kung di ka tinawag ng Panginoon according sa purpose ng kapanawagan na meron ka. Amen? So, hindi natin sasabihin na, Lord, hindi ko alam. Wala akong pakialam. Di ba? Hindi ganun Kasi dahil nagmamahal tayo sa Panginoon, ang panalangin natin, kahit di natin naintindihan yung sitwasyon at kalagayan, God, di ba? Kahit ano pang nangyayari, hindi ko man maintindihan, hindi ko man maipaliwanag, di ba? Ba't patuloy pa rin po ako magtitiwala na mabuti ka? Ano man ang mangyari sa buhay ko, ano mang parte ng buhay ko,
Lord, may plano ka. Kaya magpapahinga ako sa presensya mo. Magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. 'Di ba? Mananatili yung puso mo na matatag. 'Di ba? Yung sinatawag na steadfast sa English. Nagre-remain steadfast ka kasi matibay yung puso mo sa Diyos na pinagkakatiwalaan na yun. 'Di ba? May pag-asa ka na nagre-remain, 'di ba? Nagiging matatag yung pag-asa na yun kasi ang foundation mo yung Panginoon na yun, that He is God. Alam mo, kapatid, pag tinawag kang Diyos, iba yun eh. Di ba? Kapag Diyos, may kapangyarihan yun. Kapag Diyos, may authority yun. Kapag Diyos, nagro-rule yun. Kung gaano makapangyarihan ang king, ang hari ng mga bansa ng Middle East. Don't you think mas makapangyarihan pag tinawag na King of King, Lord of Lord? Di ba? Mas higit na makapangyarihan yun. Amen? Kaya dahil alam natin na ang lahat ng plano lang sa atin ng Diyos is only for good. Walang sinabing para sa kapahamakan mo, Ate Ninya. Nabasa mo, di ba? Only for good. So, yung masasamang bagay hindi galing sa Kanya, only for good lang siya. Para sa'yo. Kaya kailangan natin tong maintindihan. So, kahit pangit sa mata mo, 'di ba? Sa spiritual, iba 'yun sa kanya. Maganda 'yun para sa kanya kasi mahahayag ang glory ng Diyos dahil sa sitwasyon na 'yun. Hindi dahil makasalanan ka. Hindi dahil, ay, nakalimutan ko kasing nanalangin eh. Kaya napahamak ako. Ay, nakalimutan ko kasing manalangin kaya na-aksidente ako. Hindi. Hindi, kapatid. Ilang beses na may nangyari sa iyo, kapatid, na hindi ka nanalangin pero ligtas ka. Alam nyo, minsan po kasi, nakadepende tayo dahil tayo ay nanalangin. Dahil ba sa gawa mo? Hindi. Dahil mabuti siya. 'Di ba? Ilang mga bagay sa buhay mo na hindi ka naman talaga nanalangin. Pero pinagpala ka ng Panginoon. Dahil ba yun nanalangin ka? Hindi ah. 'Di ba po? Dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay mo. Amen? Hindi ko sinasabing masama po ang panalangin, pero kapatid, hindi dahil nanalangin tayo, di ba po? May mga bagay kasi na hindi naman natin pinanalangin pero nangyari. Di ba po? Kailangan nating maintindihan dahil good siya. Di ba? Mabuti siyang Panginoon at wala siyang bagay na hangad sa ating mga anak na makapagpapahamak sa atin. Amen? Yung mga anak nyo ba, pag may nangyari bang hindi maganda sa kanila, ginusto nyo ba yon? Pinag-pray nyo ba na mapahamak yung anak nyo? Di ba hindi? Pero alam nyo na may matututunan sila doon, kaya nga tayo nagpapaalala sa mga anak natin. Ganon din po ang Diyos. Bago natin ginawa lahat ng bagay, lahat po nakasulat sa Bible, pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Amen? Pag pina-persecute ka, huwag kang lumaban, pabayaan mo lang. Di ba? Sabi ng Panginoon, sinabi naman niya yun, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa, di ba? Ibigay mo kaliwa. Do you think po binibigay itong mga kawikaan, itong Ecclesiastes nang walang dahilan? May instruction po ang una ang Diyos bago tayo nagkamali. Hindi tayo ang naghanap sa Diyos, ang Diyos ang naghanap sa atin. Hindi po tayo ang pumili sa Diyos, ang Diyos ang pumili sa atin. Pinanalangin mo ba yon? Na Lord, tawagin mo ko? Hindi. Bago mo pa lang yun sinabi, nasa storya niya na yun, anak ko to. From the beginning, anak ko to. He is predestined. She is predestined to be my son, to be my daughter. Do you think, kapatid, aksidente na nandito ka? Hindi. From the womb of your mom, sabi ng Diyos, I know you. I knew you, sabi niya pala. Hindi know, I knew you. Kasi hindi ka kinikilala ng Diyos, kapatid. Kilala ka na niya. Nasa sinapupunan ka pa lang, alam niya, Jane. Diba? Alam niya, kasi siya ang lumikha sa atin. Amen? So, ang journey po natin sa mundong ito, kailangan nating maunawaan na hindi lang one-day journey. One day lang tayo magtitiwala, Nanay Selena, na ipoprovide niya yung pangangailangan natin. One day ka lang ba, Kuya Lindon, magtitiwala na ikaw ay pagagalingin ng Diyos? Hindi po. Ito yung kailangan maitatak sa puso natin na hindi lang sa pagtawid ng dagat na yon sila niligtas ng Panginoon. Maraming pagkakataon na ginagabayan tayo ng Panginoon. Araw-araw, minuminuto, ginagabayan tayo ng Diyos. Hindi dahil lang nanalangin tayo.
kundi dahil mabuti siyang Diyos at nagmamalasakit siyang Ama. Kaya yung pong pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi ito nag-e-end ng one time lang. Continually po, day by day dapat ang ating pagtitiwala sa Panginoon na magkaroon tayo ng confidence sa Kanya. Ang journey po natin, kailangan na fulfilled, di ba? Na ma-maximize tayo ng expression ng Holy Spirit sa buhay natin. Continually po yun, araw-araw dapat. Every stages, every level, inaas natin sa Panginoon, give us understanding, O God. Para ma-realize po natin na hindi tayo magkulang. Kasi bakit? Alam natin yung basic, yung katotohanan sa puso natin. Para hindi tayo nalilinlang ng emosyon natin. Kasi even emotion is danger. Kasi nasa ano natin to? Nasa soul natin ang emotion. Kaya kailangan nating maintindihan po yung katotohanan na to para tayo makawalk ng simple. At hindi to nagiging burden ang pag-ano sa atin, hindi nagiging mahirap ang paghakbang sa Panginoon. Kasi totoo po pag naintindihan natin, simple lang ang paglakad sa Diyos. Nahirapan lang tayo kasi yung mindset natin, hindi natin binabago. Ay, mahirap na lang ako. Hanggang dito na lang ako. Ay, di ba? Ay, hindi na ako gagaling. Hindi po. Kailangan may confident tayo sa Word of God. Amen? Na yung mga question natin, mga makabuluhan. Yung question natin, mga tanong, di ba, at mga sagot na mag-field sa atin. Kahit pa yung enemy, gusto tayo po na pabagsakin. Kasi yun yung gusto ng enemy. Pag di natin ito naintindihan, matatalo tayo lagi ng enemy kasi pumupunta siya sa atin, 'di ba? Dumadating siya sa atin para bigyan tayo ng doubt, 'di ba? O pag-aalinlangan o taniman tayo ng mga buto sa mga tenga natin na iba sa sinasabi ng Diyos. At alam nyo, dun pa sa mga close natin at minamahal nating mga tao. Amen? Ini-interact niya yun. Kaya kung alam natin ang katotohanan, mag-i-spend time tayo, di ba? Una, sandali lang. Hindi ganyan ang sinabi. Hindi ganyan yung mahal ko sa buhay. Hindi ganyan yung kapatid ko. Sandali. Let me find out first. Di ba? Sandali lang. Huwag muna tayo mag-conclude. May narinig ka lang sa isa, nag-conclude ka na sa kabila. Sabi nga po natin, di ba? There is three side. Yung side mo, yung side ng kausap mo, at side ni God. Di ba? Before we take yung mindset ng enemy, kailangan marunong tayong mag-unawa at intindihin ang sitwasyon na dumadating sa atin, lalo na pag ang kalaban na ang bumubulong sa atin. Dahil may tenga din tayo sa mga negatibong sinasabi ng kaaway sa atin. But madalas, yun po ang nakakalungkot. Madalas sa mananampalataya po, tayo pa mismo yung walang confidence sa Panginoon. At minsan, kaya yung kaaway po, nakikita niya yung avenue to come para mag-plant ng mga buto sa atin ng doubt, ng seed of desperation, ng seed of discouragement, ng seed of walang pag-asa, di ba? Kasi po, bakit? Hindi natin naiintindihan yung Diyos natin. Kailangan nating maging grounded. Alam niyo po yon? Kailangan nating maging malalim, matatag, grounded tayo sa Panginoon. Amen? Number 5 po, be grounded in God with understanding. Amen? Kung number 4, kailangan nating maging confident sa Kanya. Number 5 po, maging grounded po tayo sa understanding na binibigay sa atin ng Panginoon. No? Hindi lang po natin siya kilala. Kailangan may pangunawa yung pagkakakilala natin sa Kanya. Kasi, ang Diyos po, gusto niya tayo maging grounded sa Kanya. Kaya nga tinatawag natin, siyang foundation natin. Founded tayo sa Kanya. Amen? Because we are grounded in understanding in Him. Kapag grounded ka at founded ka sa understanding sa Panginoon, you know the truth. So kahit anong lie ang marinig ng tenga mo, dahil you know the truth, you understand. Diba? Dahil may spirit of understanding na nagpapaunawa sa'yo. That way, we don't blame God. Hindi natin sisisihin yung Panginoon. Na, pinush mo kasi ako dito, Lord, kaya nandito ako. Hindi kasi ako nakapagdasal, kaya ganito ang sitwasyon ko.
Kaya inaatake ako ng kaaway. Hindi ganon. Na po, mawawalan na tayo ng pagbe-blame sa Diyos kasi bakit? Lagi na para tayong katulad ni Job. Ang Panginoon ang gumawa nito. Tingnan mo si Joseph, ganon din ang ano niya. Niloob to ng Panginoon. Kaya lahat ng bagay, di ba? Hindi nila sinisi ang Diyos. Kahit na mga nasaktan sila sa karanasan nila, hindi. Sabi nga ni Job, tatanggapin mo lang ba yung mabuti sa'yo? Hindi Kasi maraming tinuro sa'yo yung mga bagay na hindi mabuti sa'yo. Ganon din kay Joseph. Si Joseph the Dreamer. Di ba? Na naginip lang naman siya. Ano bang ginawa niya para itaboy siya at patayin siya ng mga kapatid niya? Wala naman Pero naintindihan niya yung proseso ng Panginoon na yon. Kaya niya naintindihan na wala kayong kasalanan. Ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng iyon. Amen? Dahil may magandang plano ang Panginoon to glorify Himself. Makita sa buhay mo, mag-glorify ang Diyos kasi yung circumstances mo ngayon, nagiging divine circumstances yun sa Diyos. Ganun pagdating sa spiritual. Pagdating sa spiritual, pag tiningnan nyo sa mata ng spiritual yung mga nangyayari sa buhay ninyo, hindi yan burden. Diba? Kaya nakikita natin, pribilehiyo po ang maglingkod sa Diyos. Pribilehiyo na tinawag ka. Pribilehiyo na may purpose ang buhay mo. Pag naintindihan natin sa Espiritu. Kasi bakit po? Kasi yung pangunawa natin, grounded. So, kapag grounded at founded ang pangunawa natin sa Panginoon, yung kaaway po, kahit pa pumunta siya na magbulong-bulong sa atin, wala na tayo, alam na natin. 'Di ba? Kahit pa sabihin niya yung condemnation. Kaya lang minsan, dahil hindi tayo nag-iisip, amen? Dahil hindi natin pinuunawa yung sitwasyon, dumarating po bandang huli, kinokondemn na natin sarili natin. Kahit pa sinasabi ng Bible, there is no condemnation to those who are Christ in Christ Jesus. Pero, kahit na mananampalataya tayo, dumadating to the point na kinokondemn na natin sarili natin. Amen? Totoo po yun. Kasi nangyayari din sa akin yun Mali ba ako, Lord? Mali ba'y tinuro ko? Bakit ganito? Kasi may mga tao sa paligid ko. Di ba po? Na minsan, hindi sila against sa tinuturo mo. Kasi iba yung tinuturo nila, iba yung way nila, iba yung way mo. Hindi naman ako tinawag katulad ng way ni Pedro, hindi tinawag si Pablo katulad ng way ni Pablo. Diba? Hindi siya tinawag katulad ng way ni John the Baptist, hindi sila tinawag katulad ng way ni Jesus. And same thing sa atin. Iba-iba man tayo, at the end, si Jesus pa rin yun. Dapat ang nag-glorify. Si Jesus pa rin dapat natin dinadala yung mga tao. Amen? Kaya kapag binigyan natin ng pagkakataon yung room ng condemnation sa atin, di ba? Kahit alam natin na narinig natin yun sa Panginoon. At alam natin na yun ang totoo. Nabubuksan natin kwarto na yun. Di ba? Magkakaroon ka na ngayon ng kabaligtaran na lahat. Di ba? Puro seed ng discouragement na, puro seed na ng desperation na, puro seed na ng pagdududa. Talaga bang tinawag mo ko, Diyos? Talaga bang anak mo ko, Panginoon? Talaga ba na ito yung purpose ko, Panginoon? Kaya mag-iingat po tayo sa mga tinatanggap natin at naririnig nating salita kasi baka pwedeng ito yung mag-disalign sa atin sa spiritual alignment natin. Amen? Kaya, yan kayo mga Kristiyano, preach kayo ng preach, yung mga kasamahan nyo naman sa simbahan, mga chismosa. Ba't ka pa nagpapatuloy? Ang pangit naman ng mga resulta ng ibang mga Kristiyano. Hindi ikaw yon. Magpapatuloy ka kasi nauunawaan mo. Magpapatuloy ka kasi may spiritual understanding ka na uuunawaan mo yung salita ng Diyos na nagmamanifest sa'yo. Kasi naiintindihan mo. Hindi ka kulang ng pangunawa. Kaya nga ang mga mananampalataya, sabi ni God, may people kanya na. Napapahamak, bakit daw? Because of lack of understanding. Kulang ng pangunawa. So how many believers are walking in guilt? Ilang mga believers po ang nakikita nyo na lumalakad sa Panginoon pero guilty sa ginagawa nila? Ilang mga believers ang naglalakad sa Panginoon pero hiyang-hiya? Hiyang-hiya po. Ilang mga mananampalataya ang naglalakad po sa Panginoon, sinasabing believer sila pero takot na takot. Pero saan nagmumula yun? Saan nagmumula yun? Amen? Because they don't understand. They don't understand yung Diyos na Ama natin. They don't understand yung God na hindi lang siya Ama, Diyos din siya. Amen? So,
sa lugar po na gusto ng Panginoon na ma-attain natin. Gusto ng Diyos makuha mo tong posisyon na to. Gusto ng Diyos na maupo ka. 'Di ba? Kung saan siya naupo, sa kanang kamay ng Panginoong Ama, ganun din yung place. 'Di ba pinag-aralan natin nung Thursday? Yung mindset na dapat umuupo ka din sa posisyon na meron siya. Alam niyo po, kung natatandaan niyo, last January, sabi ko sa inyo, ang kapahayagan sa akin ng Panginoon this year is a year of throne. Trono. Year of throne. Ibig sabihin, pag sinabing trono, ito yung anointing throne. Ito yung rulership na tayo ang nagro-ruler. Ito yung dominion na binibigay na authority sa atin ng Panginoon bilang anak. Pero bakit? Paano? Paano, anak? Di ba parang gano'n yung sinasabi ni Lord sa'yo sa akin ngayon? Lord, anak, paano kang magro-rule without confidence, Fred? Anak, paano ka magro-rule, Annalisa, kung wala kang confidence sa akin? Paano ka magro-rule, Lindon? Di ba? Kung hindi tiyak yung confident mo sa akin, paano ka magro-rule? Kasi it's not about us. Kaya tayo sumusunod sa Panginoon, it's all about Him. Kaya tayo nasa trono dahil kay Jesus na umupo sa trono. Kaya tayo righteous kasi kay Jesus na banal at righteous. Kaya tayo holy people. Hindi ka pwedeng umupo kahit sa pinakamaliit na lang o sa pagiging ama mo na lang, Kuya Lindon o Kuya Fred, yung mga lalaki dito. Pwede ka bang maging ama tapos hindi mo alam panghawakan yung mga anak mo? Hindi mo alam disiplinahin yung mga anak mo? Hindi mo alam mag-provide para sa pamilya mo? How can you rule? How can you discipline them kung nakikita nila yung kakulangan mo? Diba? Sa pamilya na lang po yun o bilang mga nanay din. Paano pa tayo bibigyan ng authority sa barangay? Isipin niyo pong mabuti. Paano ka magro-rule kung mismong ikaw sa sarili mo, sinabi ni Lord, you are healed, pero hindi ka magaling para sa'yo? How you rule sa ibang tao, Tita Annalisa, na may healing sa Diyos? How can you proclaim that God is a great healer, great provider, the God of truth, light, and way? How? Paano po tayo magro-rule sa konstitusyon na hindi natin maintindihan? Paano po? Paano natin pangangatawanan? Pag sinabing konstitusyon, paano natin pangangatawanan yung fundamental principle ng Diyos sa mundong ito kung hindi natin alam? How are we going to be king? Paano tayo magiging hari? Paano tayo magro-ruler? Di ba? Kung ang king, halimbawa po ang isang king, paano siya magro-rule kung di niya naintindihan yung posisyon niya? Paano niya pangangatawanan yung pagiging king niya? So si Jesus po, bumaba siya ng may pangunawa. Andun yung manifestation ng spirit of understanding kung bakit siya nandoon. Amen? Kaya sumunod din yung mga disciple, di ba? After na namatay si Jesus Christ, lalo silang naging bold at lalo silang lumalim sa understanding. Kasi nakita ng mga mata nila that there is second life talaga. May eternal life sa mundo. Ay, sa Panginoon, I mean po. Di ba? So, how are you going to be a king kung hindi mo naintindihan yung rule at mga bagay na kailangan mong pangantawanan sa land na sinasakupan mo? Amen? O sa kingdom, di ba? Na pinaparule sa atin ng Panginoon, hindi yun magwo-work ng ganun kung hindi natin naiintindihan that we are the kingdom asset ng Diyos sa kingdom niya. Di ba? Hindi tayo magtatagumpay pag ganun yung mindset natin. Kaya po tayo nagwa-wonder, di ba? Bakit hindi ako makalakad sa authority na dapat meron ka? Kasi una pa lang, hindi mo na kinilala yung authority na meron sa'yo. Kasi nga, bakit? May doubt ka na eh. Kasi hindi mo alam yung konstitusyon. Hindi mo alam yung pagiging katawan na binigay sa'yo ng Panginoon na may helper ka na Holy Spirit na tumutulong sa'yo.
Amen? May Diyos na nagbigay ng kapangyarihan sa atin. Diba? Na apakan ang serpent at mga ahas sa ilalim ng ating talampakan. Dahil hindi mo alam yung katotohanan, hindi ka makakalaban sa mundong ito. Hindi mo matatayuan yung authority na binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya po may mga tao, may mga mananampalataya na kahit hingi sila ng hingi ng gift, hingi sila ng hingi ng pangunawa, hingi sila ng hingi ng wisdom, karunungan. Pero kung hindi ka pa handa, hindi ibibigay ng Diyos. Kasi napakadelikado po ng kapangyarihan ng Panginoon. Kapag hindi mo alam ang ginagawa mo at wala kang malalim na pangunawa, delikado po pag binigyan tayo ng kapangyarihan. Imagine niyo na lang yung isang hari na hindi niya alam at wala siyang pagpapahalaga sa kapangyarihan. Baka lahat pinapatay niya. Lahat sinusunog niya dahil sa authority na meron siya. Amen? Kaya authority cannot be delegated sa iyo at sa akin kung hindi natin alam ang agenda o supreme sovereign ng kapangyarihan ng Panginoon na gusto niyang maganap sa atin. Para makawalk tayo, para makalakad tayo sa authority na gusto ng Panginoon, kailangan natin magkaroon ng spirit of understanding na maunawaan yung kapangyarihan na yun. Hindi niya po ito pinagdadamot. Actually, it's available. Diba po? Hindi niya po ito pinagdadamot. Actually, kaya ko to sinasabi sa inyo kasi available ang spirit of understanding na dapat nasa iyo at nasa akin na. Kasi ito yung ini-implement ng Panginoon. Pero bago mo ito matanggap, kapatid, kailangan mong malaman ng kompleto para makontrol mo ang lahat ng mga nasa kamay mo na binigay ng Panginoon. Kaya nga spiritual gift to hindi sinabing kaluluwa. Regalo ng kaluluwa. Spiritual gift ang binibigay sa atin. Expression ng 7 espiritu ng Diyos na dapat nagmamanifest sa'yo. Isa ito, ang spirit of understanding. Kasi hindi ka pwedeng ilagay ng Diyos sa trono na yon, hindi mo na iintindihan. Kasi, pwede bang ilagay sa trono yung may confusion? Yung nagtatanong ka pa, bakit ka nandito? Hindi mo na intindihan kung bakit ka nandyan? Diba? Paano ilalagay ng Diyos yung walang certain o stable na pangunawa sa Kanya? Walang founded at grounded na tiwala sa Diyos. Buong puso, kapatid, buong kaluluwa at buong pagkatao ang hinahanap sa atin ng Panginoon para magamit niya tayong lahat. Dahil itong authority na to hindi biro. Hindi po biro ang binibigay na kapangyarihan ng Panginoon sa atin. At kung maintindihan po natin, it is made available para sa iyo at para sa akin. Hindi niya to ipinagdadamot. Pero gusto niyang panghawakan natin na yung benepisyong ito, gusto niyang ibigay at mag-grant sa bawat isa sa atin yung kapangyarihan na to, yung status na to, yung recognition na to, yung acknowledgement na to. Ipinagkakaloob niya para sa iyo at para sa akin. Gusto niya. Pero kailangan mong maunawaan to. Para maging effective tayo na lumalakad. Amen? Nagiging partner ni Jesus Christ sa mundong ito. Kasi tayo ang magpapahayag ng salita ng Panginoon. Amen? Tayo ang mag-execute ng perfect will ng Panginoon sa mundong ito. Kaya kailangan natin ng spirit of understanding. Kasi dapat nga po tinitake advantage natin to sa mabuting way Hindi yung tinitake advantage natin na ginagamit lang nating tool para tayo ay makapag-manipulate ng ibang tao dahil tayo ay anak ng Diyos. Hindi po ganon. Diba? Tinitake advantage mo to kasi nauunawaan mo na isang pribilehiyo ito at kayamanan ito at buhay ito ang makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. We are born again. Nire-rebuild niya tayo. Nire-recognize tayo ng Diyos. Lahat to available, mga kapatid. Hindi ko sinasabing dito available. Yun yung gustong malaman ng Panginoon. Gustong malaman natin. Gusto ng Panginoon na malaman natin ito na, anak, wala siyang ibang plano kundi mag-success tayo at magkaroon tayo ng victorious na paglakad bilang isang mga mamamayan ng heaven at bilang mga anak ng Diyos. Kaya itong 7 espiritu na to, kailangan mag-manifest sa atin at isa po ang spirit of understanding na dapat nagmamanifest sa atin, mga kapatid.
At dahil dito, magkakaroon tayo ng different stages. Di ba po, na available para sa bawat isa sa atin. Enable for us to grow. Para mag-grow tayo ng deeper. Para mag-grow tayo with understanding. Para mag-grow tayo na ina-acknowledge natin. Amen? Ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa buhay natin. We are able to over the shadow. Di ba? Na hindi na lang tayo anino. Nagmamanifest in Jesus Christ sa buhay natin. Kasi na-express na yung way ng God, yung desire ng Panginoon, yung perfect will ng Panginoon to establish our life. Amen? Kaya magkakaroon tayo ng confidence sa Panginoon after niya tayong pin-repair at magkakaroon tayo ng grounded na understanding, di ba po, sa Panginoon. Hallelujah. We are established, mga kapatid. Hindi lang pinlano ng Panginoon, tapos na, He knew it. He predestined us. Amen? Pinredestin niya na po tayo, mga kapatid. Kaya wag po tayong matakot. Kasi ang buhay natin is successful and victorious na. Yun po yung kwento natin. Amen? Tapos na po sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Father, Holy Spirit, maraming salamat po. Kaya itong panahon na to, kailangan po nating i-meditate yung understanding na to na binibigay po ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Pabasa nga po yung 1 Corinthians 14:20 po, in-express lang ng Panginoon. And pahanap po yung isa pa, Jesus, salamat po. Efeso 1:17 hanggang 22 po, dito ako magtatapos. 1 Corinthians 14:20 po. At Efeso 1:17 hanggang 22. Ano po yun, sis? 1 Corinthians 14:20 po at Efeso 1:17 hanggang 22. 14:20. Pasensya po. Amen. Sabi po dito, 1 Corinthians 14 verse 20 po. Sabi dito, mga kapatid, huwag kayong maging isip bata, maging tulad kayo ng mga batang walang muwang sa kasamaan, ngunit maging tulad kayo ng matatanda sa inyong pangunawa. Ganito ang nakasulat sa kautusan. Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan. Amen, yun po ba sis? Amen po. At Efeso po, Efeso 1:17 hanggang 22. Amen. 17 hanggang 22 po. Sabi po dito, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon. Hanggang saan nga po yun, sis? 22 po. Amen. Pasensya na po. Verse 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Amen po, sis.
Amen. Hanggang sa darating na panahon po. Kaya ngayon po yung panahon na yun, mga kapatid. Mula noon hanggang ngayon. Same spirit po na nasa iyo at nasa akin. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito na muli mong binuksan ang isip at puso namin upang malalim naming maunawaan ang kapahayagan mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Father God, na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng authority, kapangyarihan, Panginoon, kaunawaan, pagpapala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po sa bagay, Panginoon, na hindi namin kailangan paghirapan, kundi pinagkakaloob mo sa amin at available para sa bawat isa sa amin. Kailangan lang naming mauntindihan at maunawaan ng mas malalim at mag-grounded kami at pounded kami at confident kami, Panginoon, na ikaw ay hindi lang Ama sa amin, kundi Diyos ka din, Panginoon. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, Ama. Salamat po sa kapamahalaan na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Lord, hindi kami ang naglagay sa posisyon sa aming mga buhay. Ikaw ang tumawag sa amin dahil sa purpose mo sa buhay namin at divine destination na nakalaan para sa amin na walang iba kundi maging successful kami at katagumpayan, Panginoon, ang nakalaan para sa bawat isa. Kaya salamat, Panginoon, sa understanding na to. Salamat sa Spirit of Understanding. Salamat, Holy Spirit. Salamat, God the Father. Salamat, Jesus. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat Sister Beverly sa isang karagdagan ito'y ang karugtong ng mensahe last week about dun sa kung paano tayo tinutulungan ng